Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati rin po sa lahat ng mga kapwa nating deboto na nakikisa sa ating banal na misa sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Ang sarap siguro ng buhay na wala kang alalahanin. Siyempre, pero isa itong ilusyon. Wala yatang exempted sa atin, no, sa mga alalahanin at pangamba sa buhay. At itong mga alalahanin na ito, nadadala tayo sa iba't ibang mga reaksyon, iba't ibang mga disposisyon ng kalooban. Pero dalawang bagay lang naman daw yan. Una, kung marami kang alalahanin dahil ang daming pressure sa paligid mo o maraming mga nangyayari sa paligid mo, no? O kaya naman, ikaw yung nagiging sanhi ng alalahanin para sa iba. No? Sa mga magulang na naririto, hindi natin maiaalis yung pag-aalala natin sa mga anak natin. Sila ba ay may kakainin? Sila ba ay nag-aaral ng mabuti? Sila ba ay nakauwi? No? Sila ba ay ligtas? Sa mga empleyado at mga kawani dito, aabot ba yung aking sahod sa susunod na cut-off? May pambili pa ba ng bigas? No? Napansin kaya yung mabuting gawa ko ng aking boss? Sa mga estudyante, anong mga pangamba at alalahanin natin? No? Tama ba? Sapat ba yung aking pinag-aralan para sa exam? Ma-appreciate kaya ng aking teacher yung aking ginawang project? Lahat yan, meron tayong kanya-kanyang bahagi ng pag-aalala o alalahanin at pangamba sa buhay. Kagaya ng sinabi ko, maaaring ito ay sanhi ng iba para sa atin o tayo yung nagiging sanhi ng alalahanin sa iba. Kagaya na lamang sa ating unang pagbasa si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya. Aminado si San Pablo na siya ang naging sanhi ng alalahanin at pangamba ng bayan ng Galasya. Bakit? Kasi siya ay taga-usig ng mga Kristiyano nung hindi pa siya nagbabagong buhay. Talaga namang magiging sanhi siya ng pangamba at alalahanin sa iba kasi baka mamaya pag nasa lubong nila si San Pablo, tigok sila agad. No? Pero dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa ginawa ng Diyos para sa buhay ni San Pablo, itong alalahanin para sa mga tao ay naging sanhi naman ng biyaya para sa kanila. Hindi ba't si San Pablo ang naging isa sa mga pinakamahusay, if not the greatest missionary of all time? No? Yung alalahanin na si San Pablo noon dahil taga-usig, naging biyaya sa simbahan, naging biyaya sa mga taga-Galasya, naging biyaya sa mga unang Kristiyanong pamayanan, at naging biyaya para sa atin magpahanggang ngayon sa simbahan.
Sa ating ebanghelyo, ibang alalahanin naman ito. Si Marta, aligagang babae. No? Parang Pinoy lang. Pag may dumating pong bisita, no, bubuksan ng lahat kasi meron silang bisita. Ilalabas yung mga nakatagong pinggan at mga baso kasi nga may bisita. Pero nung sinabi niya kay Jesus na, Lord, baka pwede mo naman patulungin si Maria. Hindi kasya yung katawan ko sa pag-aasikaso sa iyo. Pero ang sabi ni Jesus, no? Abala ka sa ibang bagay, pero pinili ni Maria kung ano ang mas mabuti. Ibig bang sabihin, mali yung ginagawa ni Marta na pag-estima at pag-asikaso kay Jesus? Hindi. Kaya lang, sa panahong iyon, sa pagkakataong iyon, ang mas mahalaga ay samahan si Jesus, makinig kay Jesus. Sa gitna ng pag-aalala, si Maria ay bumaling kay Jesus at nakita niya na mas mainam na samahan at pakinggan si Jesus kaysa maging aligaga sa paghahanda. Bakit? Dumalaw si Jesus bilang kaibigan at nangangailangan siya ng presensya ng isang kaibigan. Ang mahalaga sa pagkakataong iyon ay samahan at pakinggan si Jesus. Mga kapatid, mga minamahal kong kapwa kong deboto ng Puspong Jesus Nazareno, kung pareho tayo kay Marta, alalang-alala at balisa sa maraming bagay sa buhay, nabibigatan at hindi alam ang uunahin, ibaling natin ang ating atensyon kay Jesus. Tanggapin natin na mayroong mga bagay na lagpas sa ating kakayanan. Hindi natin kaya sa ganang ating sarili lamang at sa ating kakayanan. Ito ang mga pagkakataon na dapat mas lumapit tayo kay Jesus. Manatili tayo sa Kanya at magpatulong tayo sa Kanya. Sabi po ni Oswald Chambers, all our worries are caused by calculating without God. Ang lahat daw ng alalahanin natin at pangamba sa buhay ay sanhi ng pagkilos nang wala ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating tanggalin ang Diyos sa mga suliranin natin sa buhay. Unahin natin siya. Harapin natin ang mga ito kasama siya. At siguro bilang pagtatapos, maganda yung mga sinabi ni Padre Pio, no? Magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Ang pag-aalala ay walang kwenta. Ang Diyos ay mahabagin at diringgin niya ang ating panalangin.